Sa araw ng kasal ko, ang aking nobyo ay hinawakan ang kanyang white moonlight sa buong seremonya. Nababaliw ka ba? Abala sa paghampas sa kanya, nakalimutan kitang hampasin. Lingsa, ayaw mo na bang magpakasal? Ayaw ko nang magpakasal. Ako, bilang chairman ng Chu Group, ay nagpapahayag na si Chu Yanchen ay tatanggalin sa Chu Group. Ang relas na ito ay bagay na bagay sa suit ni Yanchen bukas para sa kasal. Sa mga nakaraang taon, sa tulong ko ang Chu Group, ay maglilista na sa stock market bukas. Pagkatapos ng kasal, sasabihin ko kay Yanchen ang totoo kong pagkatao. Sino ka? Bakit suot mo ang wedding dress ko? Ikaw ang nobya ng Kuya Yanchen. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit na wedding dress na ito ay bagay sa'yo. Hubarin mo ang wedding dress ko. Bagay lang ito sa akin, hindi masyadong mababa ang klase. Sasa. Bakit ka bumalik? Hindi ba bukas na hapon? Ang flight mo na alas 3. Chu Yanchen. Sino siya? Bakit suot niya ang wedding dress ko? Siya. Kumusta? Unang pagkikita. Ako si Li Weiwei, ang ex-girlfriend na hindi makalimutan ng Kuya Yanchen. Bibigyan kita ng 3 minuto para hubarin ang wedding dress ko. Huwag mong ipilit na ako ang gagawa nito. Kuya Yanchen, bakit ang sama ng ugali ng nobya mo? Pagkarinig ko lang na ikakasal ka na. Iniwan ko agad ang proyekto ko sa ibang bansa at nagmamadaling umuwi. Kuya Yanchen, hindi ka sumusunod sa usapan. Dati sinabi mo na pakakasalan mo ako. Huwag kang magulo. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magdamot. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ni Weiwei. Itinuturing ko na lang siyang kapatid ngayon. Kapatid na may pag-ibig. Hindi na nagtagumpay sa ibang bansa. Gusto nang umuwi para maging kabit. Anong kabit? Ikaw, gawaing bahay lang ang alam. Sa karera ko, wala kang naitutulong. Magaling si Weiwei, nagpa siya akong sa paglilista ng kumpanya. Ay itatalaga ko siya bilang vice-presidente. Kuya Yanchen ang presidente ng Chu Group. Pero wala siyang matinong katulong. Kailangan kong bumalik para tulungan siya. Ang tagal sa ibang bansa hindi umuwi. Pag maglilista na ang kumpanya, saka ka babalik. Napakasakto naman. Paano mo naisip yan tungkol sa akin? Kuya Yanchen, akala ko pag alis ko, maghahanap ka ng asawang katulad ko. Maganda at may kakayahan, pero di ko inasahan. Nag-asawa ka ng babaeng selosa at mukhang matanda. 1 minuto na lang. Hubarin mo ang wedding gown ko. Huwag kang ganoon, isang gown lang yan. Kakabalik lang ni Weiwei, nagustuhan niya ang gown mo. Gusto lang niyang subukan. Chu Yanchen, itong gown. Disenyo ng ate ko, sino ba siya para? Isuot ang gown ko. Kuya Yanchen, mukhang hindi kita mapapangasawa, pero para matupad ang pangako natin, masaya na ako na na-shoot ko to. Di ko inasahang magagalit siya ng ganoon. Wala namang masama sa ginawa ni Weiwei. Gusto lang niyang tuparin ang pangako. Isusuot ang gown ko para sa nobyo ko, walang hiya. Mag-ingat ka, gown lang yan. Kailangan bang magalit ng ganoon? Huwag kayong mag-away dahil sa gown. Huhubarin ko na at ibabalik. Aray, gown ko. Ang clumsy ko, wala akong magawa, sayang lang. Itong gown na inihanda ng maayos. Basura na lang ngayon. Kung ayaw mo, huhubarin ko na. Aray, mukha ko. Mukha yan, bakit ang hilig? Gumawa ng kahihiyan. Ano ba, gown lang yan? Aksidente lang ni Weiwei na nadumihan. Labhan na lang, bakit mo binuhusan ng tubig? Gown lang yan? Isa lang to sa buong mundo. Hand-woven brocade. Isang taong dinisenyo ng ate ko. Custom made ng manggagawa, hindi pwedeng labhan o basain. Sira na lahat. Nagsorry na si Weiwei. Kailangan bang magpumilit, ilang libo lang yan? Magpakustong ka ulit. Ilang libo. Itong gown at lahat ng gamit. Sa kwartong ito. Chu Yanchen, ano to? Pasensya, umuwi ako para. Kay Kuya Yanchen. Pinatulog ako ni Kuya Yanchen dito. Chu Yanchen, di ba sinabi ko? Matapos maayos ang sinitulugan para sa kasal, maliban sa amin dalawa. Walang sino man ang dapat humawak, lalo nang huwag matulog dito. Si Weiwei ay hindi naman ibang tao, kakauwi lang niya galing ibang bansa. Wala siyang kakilala dito at hindi ako mapalagay kung siya lang mag-isa sa hotel. Matutulog lang naman, hindi naman masisira ang kama. Ganito ka pa. Hindi ko rin nakalain na ang unang pagkakataon kong matulog sa kama ng kasal ay sa kama ni Kuya Yanchen pala.
Pero nasubukan ko na ang kama ng kasal para sa inyo. Medyo pangkaraniwan lang, ang pula-pula. Kaya hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Ayusin mo ang gamit mo at umalis ka na. Ate, huwag naman masyadong makaluma. Isipin mo na lang, ako ang unang nag-roll sa kama ng kasal para sa inyo. Sabi nila, mas magiging maswerte ang bagong mag-asawa kung ganun. Ang mga bagay na nahawakan mo, nakakadiri lang para sa akin. Ang aming marriage contract, Chuyanshen. Ang marriage contract na iningatan ko ng mabuti, nakalagay sa safety deposit box. Bakit nandito? Sabi ni Weiwei, hindi pa niya nakikita ang marriage contract. Gusto niya makita. Kaya kinuha ko. Makikita lang. Bakit naging ganito? Ate, huwag naman masyadong magalit. Sanay kasi ako sa almusal sa ibang bansa. Kaninang umaga nang kumain ako ng almusal, parang masyadong mataba at nakakasuka. Kaya hindi ko napigilang masuka dito. Mahina ang tiyan ni Weiwei, hindi niya sinasadya. Tama na yan. Chuyanshen, itong marriage contract. Ito ang pinaglakbay ng tatay ko sa 32 lalawigan. Hinanap ang mga dalubhasang calligrapher sa bawat lugar para maglagay ng selyo. At isinulat ang pinakamainam na pagbati para sa aming kasal. Tapos sasabihin mo lang, sige na? Ginawa mo itong ganito. Ate, ang nangyari sa marriage contract na ito, hindi naman lahat kasalanan namin ni Kuya Yanchen. Ang tinta dito sa marriage contract, ang baho talaga, nakakasuka. Kaya ako nasuka. Ang marriage contract ay napakahalagang bagay. Bakit mo hinayaan ang tatay mong makalokohan? Tumahimik ka. Tama na. Sinabi ng hindi sinasadya at humingi na ng paumanhin. Ano pa ba ang gusto mo? Chuyanshen. Ang wedding gown, ang sinitulugan para sa kasal, ang marriage contract, lahat na sila na. Isang pabayang paumanhin lang tapos na. Ano pa ba ang gusto mo? Ang dami ko ng problema sa kumpanya araw-araw. Kapag nasa bahay na ako, huwag mo nang guluhin ako sa maliliit na bagay, okay? Maliliit na bagay. Ate, ang mga bagay na ito, mapapalitan naman kapag nilabhan. Tungkol naman sa marriage contract, kung hindi mo naman ikinahihiya, pwedeng hugasan at ibalik sa safety deposit box. Sige, pasensya na sa abala. Anong abala? Pasensya na, kailangan mong punasan gamit ang malaki mong mukha. Mukha ko. Ipapakita ko sa'yo. Nababaliw ka na. Ew, ang kadiri mo yan, Chen Kuya. Tulungan mo naman ako. Ilista mo lahat ng binigay ko kay Chuyanshen sa mga nakaraang taon. Lingdong, lahat ng proyekto at tulong na ibinigay mo kay Ginong Chu at sa kanyang kumpanya ay umabot sa 800. Lahat ng mga dalubhasang technician na ipinadala sa kumpanya ni Ginong Chu. Sa ilalim ng technical support ay 78. Lahat ng mga ari-arian na lihim na ibinigay o binili para kay Ginong Chu ay naitala na. Magaling. Lingkong, Bukas na ang kasal ninyo ni Ginoong Chu. Sigurado ka bang bawiin ang lahat ng tulong sa kanya at pigilan ang pag-list ng Chu Group? Sasa, sa panaginip ko, ikaw ang nagbibihis ng wedding gown. Pakasalan mo ako, mamahalin kita habang buhay. Sa araw bago ang kasal, si Yanchen Kuya ay kasama lang ako. Hindi ko pipigilan ang pag-list ng Chu Group. Kukunin ko ito. Balik tayo sa honeymoon suite. Lingdong, ito ang pikis ng kwarto. Ito ang mga koleksyon ko, mahirap makuha kahit may pera ka. Bukas na ang kasal ko, mga tropa, inuman tayo hanggang malasing. Yanchen Kuya, dahan-dahan lang sa pag-inom. Bukas kasal mo, alagaan mo ang sarili mo. Tingnan mo si Weiwei sa tagal ng panahon. Pinapahalagahan pa rin niya ang ating boss Chu. Parang hindi it's two. Parang current girlfriend ang treatment. Tama, tama. Yanchen, sa kasal mo. Mas masigasig pa si Weiwei kaysa sa bride. Ang lambing ninyong dalawa, ang Vabi, akala ng iba. Ayo ang magpapakasal bukas. Susundan natin sila, no? Huwag ninyong ganyanin. Kahit hindi ako ang bride ni Yanchen Kuya bukas, pero magpapakasal na siya. Ngayon, gusto ko lang nasa tabi ni Yanchen Kuya. Kawawa naman kayong dalawa, bakit hindi? Ngayong gabi na lang para maging totoo ang pangarap ninyong mag-asawa. Maghalikan kayo. Yanchen Kuya, pwede ba? Weiwei, nangako ako na hindi kita tatanggihan sa anumang hiling mo. Halikan mo. Halikan mo. Halikan mo. Oo. Anong ginagawa mo dito? Ang aking nobyo, sa gabi bago ang kasal, nakikipaghalikan sa ibang babae. Pumunta ako para manood.
Ed, ako at si Kuya Yanchen. Naglalaro lang. Kailangan mo ba talagang gawin to? Bukas ikakasal na tayo. Anong pinag-inay mo? Kaya pala ang aking nobyo sa gabi bago ang kasal sa ibang babae. Sa aming sinitulugang pagkasal, nakikipaghalikan. Sa tingin mo nag-iingay lang ako. Ako. Lahat kayo, sa loob ng 3 minuto, umalis kayo sa bahay ko. Ed, pumunta kami ito para. Tingnan ang silid-tulugang pangkasal ni Kuya Yanchen. Ito'y tinatawag na pagpapainit ng bagong tahanan. Inalayas mo ang lahat. Ate, hindi ka naman magalang, no? Yanchen, hindi ka pa nga ikinakasal. Wala ka ng pwesto sa pamilya? Mga babae, hindi dapat palamigin, kung hindi, lalampasan ka nila. Ed, hindi ka pa nga naging MRS2. Ang yabang mo na. Paano pa kung ikinasal na talaga kayo? Huwag niyo na siyang pansinin. Maglibot kayo ng malaya. Ang ganda ng silid-tulugang pangkasal ni Kuya Yanchen, Ed. Napakasuwerte mo. Kuya Yanchen, ito ba yung candy ng kasal na ginawa mismo ni At? Pangkaraniwan lang. Amoy mumurahin. Kung masisira ninyo ang anumang bagay sa bahay ko ngayon, hahabulin ko kayo sa batas para sa buong bayad. Kuya Yanchen, itong candy ng kasal. Hindi ko ba talaga pwedeng kainin? Ate, kakasuhan niya ako. Weiwei, kumain ka ng gusto mo. Kunin mo lang. Lingsa, ilang taon ka nang nasa bahay. Hindi mo pa rin ba alam ang tamang pakikitungo? Ang larawang pangkasal na ito. Ay, Weiwei, okay ka lang ba? Kuya Yanchen, okay lang ako. Hindi ko sinasadya. Ito yung larawang pangkasal, hindi ko sinasadyang nabagsak, ate. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Siyempre, hindi. Aray, ang ulo ko. Hindi ko rin sinasadyang nadulas ang kamay ko, kaya nabagsak ang larawang pangkasal sa ulo mo. Hindi mo rin naman ako masisisi, di ba? Weiwei, okay ka lang ba? Dalhin sa ospital. Sinabi ko na, ino-consider ko lang si Weiwei na parang kapatid. Bukod pa, tutulungan niya ako sa kumpanya. Ano nang pinagkaiba mo ngayon sa isang baliw, Linsa? Bakit ka naging ganito? Anong itsura ko? Huwag kang mag-alala, pakakasalan kita bukas, pero sobrang nabigo ako sa'yo. Chairman Ling, nabawi na namin ang Chu Group. Kayo na ngayon ang chairman ng Chu Group. Ang kasal bukas. Itutuloy pa ba? Siyempre, itutuloy. Pero ganyan na siya sa inyo. Bakit pa kayo? Sa mismong kasal bukas, gigibain ko ang lahat ng kanya. Tingnan mo ang itsura mo, hindi ka man lang maaga sa kasal mo. Para hintayin ka pa namin lahat, no? Alas 9 eksakto, hindi ako huli. Sasabihin ko sa'yo, ang seremonya ng kasal ngayon. Si Weiwei Moisli. Bakit? Ate, simula bata pa ako. Pangarap kong magkaroon ng kasal kasama si Kuya Yanchen. Pwede mo bang tuparin ang pangarap ko? Paano kung hindi ko pumayag? Hindi ka kailangan ilang presidente. Bakit mo ba pinapahalagahan ng ganoon ang isang seremonya? Kahapon, sinuntok mo si Weiwei hanggang sa magkamal concussion. Isipin mo na lang ito bilang bayad sa kanya. Kuya Yanchen, tingnan mo, sabi ko na, hindi papayag si At. Payag ako. Hindi naman pin-pressure ni Weiwei. Kung ayaw mo, Sinabi ko na, payag ako. Gawin niyo ang gusto niyo. Mabuti naman at payag ka. Para hindi na tayo mag-away sa araw ng kasal. maraming salamat talaga, Ed. Nga pala, wala akong abay. Baka naman. Ikaw na lang ang maging abay ko at ni Kuya Yanchen. At magdala ng singsing para sa amin. CJ, Kung magiging mabait ka lang ng ganito buong araw, kalimutan na natin ang nakaraan. Pagkatapos ng kasal, bibigyan kita ng magandang buhay, tuloy-tuloy kang mayaman. talagang maraming salamat sa'yo. Hoy, bakit iba ang babaeng ikakasal? Hindi tama, pangalan ng babaeng ikakasal ay Lingsa pa rin. Hindi ba siya ang babaeng ikakasal? Ako. Gusto ng aking nobyo na dalhin ang kanyang white moonlight. Sa seremonya ng kasal, kaya pinauna ko siya. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalokohan. Wala akong magagawa. Si Chu ay palaging presidente ng Chu Corporation. Ang bride ay isang simpleng housewife lang, umaasa kay President Chu. Kaya kailangan niyang magtiis sa lahat ng bagay. Mga kaibigan, ngayon ay isang napakasayang araw. Hindi lang ito ang kasal ni Chu Yanchen, kundi pati ang listing ng Chu Corporation sa stock market. Double ang saya ni President Chu. Pagkatapos malisted ang Chu Corp, sana'y patuloy ninyo kaming suportahan. May isa pang magandang balita. Itatalaga ko si Weiwei bilang Vice President ng Chu Corporation. Naniniwala ako sa kakayahan ni Weiwei. Mas lalong unlad ang Chu Corporation. Kuya Yanchen, Weiwei,
Congratulations! Ikakasal na si President Chu at ang Ii. Ang ganda ng pagkakapareho ninyo. Hoy, Ed, ako si Kuya Yanchen. Magkapalitan na ng singsing, dalhin na ang singsing. Sasa, maganda ang ipinakita mo ngayon mula ngayon. Magiging mabuting housewife ka na lang sa bahay, alagaan mo ako. Si Weiwei ang magiging Yi, tutulungan niya ako sa negosyo. Magkasundo kayong dalawa. Maging inang kumpanya o bride sa kasal. Sa huli, ako pa rin ang mananalo, gali ka ba? Ang sarap ng pakiramdam na makasal kay Kuya Yanchen. Salamat ate sa pagkakataong ito. Basura lang naman siya. Kung gusto mo, sa'yo na. Lingsa, kasal ngayon, ayokong magkagulo. Pagkatapos ibigay ang singsing, bumaba ka na, ano nang ginagawa mo dito? Siyempre para batiin kayo. Nang walang hanggang pagmamahalan. Ikaw, Nababaliw ka na ba? Nakalimutan kita sa sobrang paghampas sa kanya. Lingsa, ayaw mo na bang ikasal? Tama ka, hindi na ako ikakasal. Bilang chairman ng Chu Corporation, ipinapahayag ko na si Chu Yanchen ay tinanggal na sa Chu Corporation. Anong sinasabi mo? Chairman ng Chu Corporation, nagbibiro ka ba? Nababaliw ka na ba sa gali? Kaya pala ang bait-bait kanina. Nagbabanta lang pala na hindi ikakasal, ganyan lang ang alam mo. At, kung ayaw mo, ako na lang ang ikakasal kay Kuya Yanchen. Dapat sinabi mo ng mas maaga, papayag naman ako. Ngayon, ang pangit ng itsura mo. Huwag kang mag-inarte ngayon, ituloy mo na ang kasal. Akala ko nagbibiro ka lang. Biro? Sinong nagsabing biro? Ayoko magpakasal. Dahil sa tingin ko kayong dalawa ay nakakadiri. Tinanggal ka sa Chu Corporation dahil hindi kailangan ng kumpanya. Ng isang tanga at walang moral. Tanggalin ako. Sino ka ba? Akala mo sino ka? Kung hindi ka magpapakasal, wala ka. Tanggal ka na. Umalis ka sa lingsa. Ikaw naman, sino ka? Lahat alam na ako ang nagtatag ng Chu Corporation. Sino ang magtatanggal sa akin? Puntahan mo at tanungin kung may pangalan ka pa sa Chu Corporation. Yanchen, kuya, hindi ka naman naniniwala sa kanya. Isa lang siyang katulong, luto't linis lang alam. Anong kaya niyang gawin para matanggal ka? Chu, na-acquire ng Ling Corporation ang kumpanya. At na-postpone ang IE. Ano? Ling Corporation, number 1 sa mundo. Ang Ling Corporation ng Jianchen. Bukas ng IE at si Chairman Ling ang magpapasimuno. Ayos! Pero Chu, pinalitan na ang presidente. Hindi ka na ito. Ayos! Pero Ching, Lingsa, dahil maganda ang araw. Pinalilimutan ko ang ginawa mo. Bumaba ka. At itutuloy ang kasal kung hindi. Hindi mo ba naintindihan? Sabi ko, ayoko nang magpakasal. Ikaw, Chairman Ling, naibalik na ang Chu Corporation. At inihahanda na uli ang G. Mabuti. Bukas, bisitahin muna natin ang kumpanya. Lingsa. Anong ginagawa mo dito? Kahapon, nagkagulo ka sa kasal ko. Ngayon, dito ka sa opisina ko. Bakit nandito siya? Pasensya, ipapatawag ko ang Yar. Hindi pa ba kayo tapos sa drama nyo? Oh, siya nga pala. Salamat sa ginulo mo kahapon. Ngayon, hindi lang ako ang Vice President, kundi pati ang asawa ng presidente. Wala ka na ngayon. Kayong dalawa ang wala. Matigas ang ulo mo. Tingnan mo ang opisina na ito. Ito ang pinili mismo ni Kuya Yanchen para sa akin. Sabi ni Kuya Yanchen, ang opisina ko ay nasa tapat mismo ng opisina niya para madali niyang mabantayan ang bawat galaw ko sa loob ng 3 taon. Hindi naman ganun kaalaga sa iyo si Kuya Yanchen. Di ba? Maganda ang opisina. Siyempre, ito ang pinakamalaki at pinakamagandang opisina sa buong kumpanya. Hindi ba napipili ang opisina ko, no? Opo, ikaw. Ito na to. Papaayos ko na agad. Isang housewife. Ano nang gagawin mo sa opisina? Alam ko na. Baka nag-apply ka bilang janitor sa kumpanya namin. Mali ang pinuntahan mo. Ang opisina ng janitor, nasa CR yun. Sige, ilipat na lang ang gamit niya doon. Ano nang biro yan? Sa CR ka lang bagay maglinis. Magpunas ng inidoro. Sabi ni Kuya Yanchen, ako lang ang karapat-dapat sa pinakamaganda. Tangang nabubola lang ng ilang salita. Kung paano niya ako tratuhin ngayon. Ganun din ang gagawin niya sa'yo balang araw. Akala mo kasing tanga kita. Kung saan ang pagmamahal ng lalaki, doon din ang pera niya. Nakikita mo tong opisina. Lahat ng dekorasyon dito, ang mesa, gawa sa mahal na kahoy. Ang silya, custom made para sa ergonomics, lahat pinakamahal. Maganda ang opisina. Sayang lang. Ano nang sayang? Sayang, isang buwan, kahit 500 piso para sa gulay. Hindi mo mahingi.
O sayang, sa loob ng 3 taon, kahit isang disenteng damit kasama si Kuya Yanchen, wala ka. Sayang. Magpapalit na ng may-ari dito. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Ito ang pwesto ko. Maganda. Ano nang maganda? Maganda ang opisina. Umalis ka na. Hindi mo nga ako kayang agawan ng lalaki. Opisina pa kaya? Subukan natin. Sige, ipapakita ko pa sa'yo ang isang bagay. Para mawala na ang pag-asa mo. Tingnan mo. Maganda, no? Ibinigay ito sa akin ni Kuya Yanchen. Narinig ko. Ito ang inyong 3 buwan na puyat, masusing dinisenyo. Para lang sa kasal, upang maisuot ito. Tanggalin mo ang singsing, punasan mo at ibigay sa akin. Ito ay ibinigay sa akin ni Kuya Yanchen. Sinabi ko kay Kuya Yanchen na gusto ko ito. Kinabukasan, isinuot na ito sa akin ni Kuya Yanchen. Ang pagnanakaw ng iba, nagpapasaya sa iyo. Tingnan mo ang iyong inihandang lahat. Kasal, damit, singsing. Sa huli, akin ang lahat. Pati si Kuya Yanchen, akin din. Basura lang ito, kunin mo kung gusto mo. Tanggalin mo ang singsing. Ito ay ibinigay sa akin ni Kuya Yanchen. Kung may kakayahan ka, paalisin mo kay Kuya Yanchen. Sa tingin ko, bagay sa akin ang singsing na ito. May isa pa. Bagay din sa iyo. Ano yan? Ano ang ginagawa mo? Ibalik sa may-ari, umalis ka na. Ito ang opisina ko, umalis ka. Gusto mong magwala. Sa labas ka magwala, ilabas siya. Si Derek Ling, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo siya. Ano ang ginagawa mo? Linisin ang lahat ng hindi akin dito. Opo, Derek Ling. Ano ang ginagawa mo? Tumigil ka. Bakit mo tinatapon ang gamit ko? Lumapit ka pa, hindi ako magdadalawang isip na mapahiya ka pa. Hintayin mo. Darating si Kuya Yanchen mamaya, pagdating niya. Sasagipin niya ako. At papaluhurin ka sa harap ko. Huwag kang mag-alala, siya ang susunod. Ano ang ginagawa ninyo? Wiwi, Kuya Yanchen, siya. Sinaktan niya ako, hinila niya ako palabas. Itinapon ang gamit ko, as sinabi. Napalalayasin ako sa kumpanya. Lingsa. Alam kong ginawa mo yon kahapon sa kasal. Para humingi ng tawad pero ang paraan mo. Lalong nakakainis. Humihingi ng tawad? Pumunta ako sa opisina ko. At may nakita akong nang agaw. Kaya kailangan linisin ang basura. Bakit mo ako binibintang? Gusto ko lang tulungan si Kuya Yanchen sa trabaho. Hindi ko balak agawin ang posisyon mo bilang ginang Chu. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Masyado kang nagsiselos. Ang opisina ay ibinigay ko kay Weiwei. Ang kumpanya ay akin din. Hindi ito lugar para magyabang ka. Ang opisina mo, mga gamit ko ang ipinahiram sa inyo ng ilang araw. Akala mo talaga ay sa inyo na? Anong sayo? Kumpanya ito, hindi lugar para magwala ka. Pagkatapos kong magawa ang mga ito, makakapag-usap tayo ng maayos. Umuwi ka at mag-isip-isip. Tama ka. Hindi nga ito lugar para magwala, ngunit ang opisina niya ay akin. Ang opisina mo ay akin din, ang buong kumpanyang ito ay akin. Lingsa, wala akong oras para magbiruan ngayon. Sandali, pupunta kami ni Weiwei sa opisina. Para sa pagpupulong tungkol sa paghahanda para sa seremonya ng paglilista. Kung marunong kang lumugar, umalis ka na. Ang opisina mo, Ano ang ibig mong sabihin? Assistant Chen, ayusin ang opisina ng dating presidente. Gawing storage room. Nakakasama ng loob tingnan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan, Lingsa? Masyado ba kitang minahal noon, binigyan ng posisyon bilang asawa ng presidente? Akala mo ay sa iyo na ang kumpanya, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Lahat ng meron ka ay ibinigay sa iyo ni Kuya Yanchen. Gusto mo pang lampasan siya, hindi ba? Medyo nawala ka na sa lugar. Gawin mo ang sinabi ko. Opo, Lingsa, mukhang may sira ang ulo mo. Kahapon nagwala ka sa kasal, ngayon dito ka naman sa kumpanya nagkakagulo. Akala mo matatakot ako at babalik ako sa iyo. Wala akong oras para dyan at wala akong interes sa iyo. Lingsa, isinasaalang-alang ko ang 3 taon natin. Kung uwi ka lang at mag-isip dahil sa dating pagkakaibigan, hayaan kita maging mayamang asawa pa rin. Mayamang asawa, ang sinasabi mo ba ay yung buwan ng 500 piso na allowance. Tapos alagaan ko ang buong pamilya mo. Nabuhay ng mayamang asawa. Lahat ng meron ka ay galing sa akin, huwag kang magmalaki. Para kang isang tunay na tanga. isa kang parasit ni Kuya Yanchen. Anong karapatan mong husgahan siya dito? Kuya Yanchen, huwag mo siyang pansinin. Gabi na ang kanyang kapal na mukha. Huwag mo siyang palampasin. Lingsa, dahil ayaw mong magbago. Maghiwalay na tayo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ako.
Lit said, hintayin natin ang mangyayari. Ikaw umalis ka na ngayon. Ayaw kitang makita. Baka maantala pa ang paglilista ng kumpanya. Handa na ang pulong. Pwede na magsimula anumang oras. Director Ling, Ang pulong. Ano pang pulong ang pag-usapan ninyo? naaalala ko tuloy, darating na si Director Ling. Kailangan ko nang pumunta sa pulong. Paano ko nga ba nagustuhan ang gunggong na ito? Lingsa, bakit hindi ka pa umalis? Bakit ako alis? Ito ang pulong para sa paglilista ng Chu Group. Hindi ito lugar para sa'yo. Siguro nagsisisi ka na at gusto mong makipagbalikan kay Kuya Yanchen. O kaya naman, sumisip-sip ka sa alinmang boss dito. Kayong dalawa, isa ay tinanggal na sa Chu Group. Ang isa naman ay hindi pa nakapasok. Anong karapatan ninyong tumayo rito? Tinanggal. Ako as si Kuya Yanchen ay presidente. Sino ang magtatanggal sa amin? Mukhang wala kayong balita. Pero okay lang. May mensahe kayong matatanggap mamaya. Kung ano-ano ang sinasabi mo, imposible yan. Ayon sa desisyon ng Board of Directors ng grupo, ikaw ay opisyal na tinanggal na sa lahat ng posisyon at ugnayan sa Chu Group. Kasama ang lahat ng kaakibat na benepisyo. Magkakabisa ka agad. Paano pwedeng mangyari yan? Impossible. Siguro may problema sa sistema. Pek ito, tiyak na pek. Kami ay mga presidente, maliban kay Director Ling. Sino pa ang may kapangyarihang magtanggal sa amin? Tama si Weiwei. Lingsa, huwag kang gumamit ng ganitang masamang paraan. Hindi ako naniniwala. Ayaw talagang maniwala hanggat hindi nakikita ang katotohanan. Nababaliw ka ba? Upo ka rito. Alam mo ba kung kaninong pwesto ito? Ito ang pwesto ni Director Ling. Dapat nga akong umupo rito. Anong pwesto mo? Mukhang sinasadya mong magulo. Lumabas ka na. Huwag mo akong hawakan. Ikaw. Alam ko na, Kuya Yanchen. Siguradong wala siya sa iyo. Hindi siya mabubuhay. Ang ginagawa niya ngayon ay sinira niya ang seremonya ng pagpirma. Ginagawa niya ito para pasunurin ka sa kanya. Karapat dapat ba siya? Narito ako para sa seremonya ng paglilista. Lingsa. Nakikisama ako sa iyo dahil sa matagal na nating pagkakaibigan. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway, papahintuin kita ng mga guard. Dapat talaga akong umupo rito. Nababaliw ka ba? Makikita ito ni President Ling. Kung upo ka sa pwesto niya, ano ang isipin niya sa ating kumpanya? Binuhusan mo ako. Sino ka ba? Binuhusan lang kita, bakit ka nananakit? Bakit mo ako binuhusan? Binuhusan lang kita. Ikaw, Ang bracelet ko, 10,000, bayaran mo ng buo. 10,000. Higit pa sa 10,000, may espesyal na halaga ang bracelet na ito. 1,000,000, hindi ka pwedeng magkulang kahit piso. Basura na 10,000. Gusto mong 1,000,000? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Kung hindi mo kayang bayaran, tatawagin ko ang pulis. Ang bracelet na ito sa kasalukuyang merkado, 1,000,000. Mura na nga iyan para sa iyo. 1,000,000 lang naman. President Chen, kumuha ng 1,000,000 sa cash. Dalhin sa Chu Group. si President Chen ng Jiangsheng Bank. Makakikinig ba siya sa'yo? Sino ka ba? Huwag kang magpahiya dito. Nagapanggap ka lang. Magbayad ka na, kung hindi, ngayong araw na ito. Hindi ka makakalabas ng pinto. 5 minuto. Listing ng kumpanya ngayon. At darating din si President Ling. Ayaw kong makipag-away sa'yo dito. Mag-sorry ka kay Weiwei ngayon at umalis ka. Hindi mo na kailangang bayaran ng bracelet. Dahil kay Chairman Ling, palalampasin ko ito ngayon. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hindi na kailangan. Huwag kang magpakatapang. Sa kalagayan mo ngayon, makakakuha ka lang ng trabahong 3 o 4,000 ang sahod. 1,000,000, hindi mo makikita sa buong buhay mo. Sa palagay ko, masyado tayong matagal na magkasama. Nawalan ka na ng pagkilala sa sarili mong estado. 1,000,000 para sa'yo. Ay napakalaking halaga. Kung wala ako, paano ka magkakaroon ng 1,000,000? Ang 1,000,000 cash na hiniling ninyo, handa na. President Chen, dumating talaga siya. Paano ito posible? Chairman Ling, pagkatanggap ng tawag, dumiretso ako rito. Handa na ang cash. Salamat sa pagod. President Chen, ako po ito. Xuyan Chen, ang presidente ng Chu Group. Napag-usapan natin noon ang tungkol sa papautang. Naaalala niyo pa ba? Pakiusap, bawasan ang iyong tono. Wala kang karapatang makipag-usap sa bangko. Hindi ka karapat dapat makipag-usap sa aming bangko. Sapat na ba? Wala kang trabaho, wala kang kakayahan. Saan galing ang ganitong halaga ng pera? Hindi mo naman siguro inutang ito sa mga loan shark para lang magyabang, di ba? Para lang magyabang. Ang pera ko, wala kayong pakialam. Sabi ko na nga ba, galing sa loan shark ang pera na yan. Yan Chen, baka naman. Ginamit mo ang pangalan ng kumpanya mo para mangutang ng 1,000,000. Hiwalay na tayo, huwag mo akong idamay sa utang mo. President Chen, Ginang Ling, ang pribadong account niya sa aming bangko ay may sapat na pondo. Ang 1,000,000 cash na ito ay maliit na bahagi lamang ng kanyang pondo.
Maliit na bahagi lang ng kanyang pondo. Narinig mo ba? Paano ito nangyari? Pribadong account, agad na nailabas ang pera. Personal na dinala ni President Chen. Sa Jiancheng. Ang ito pagkato ay paalangsa. Yan Chen, okay ka lang ba? Ang perang ito. Baka fake ang perang ito. Paano siya naging ganito kayaman? Sino ba talaga siya? Sa Jiangcheng, ang ganitong pagtrato ay para lamang sa chairman ng Ling Group, Chairman Ling. Ikaw ba talaga si Chairman Ling? Ginang Ling, kung wala ng ibang bagay. Aalis na muna ako. Yan Chen. Huwag kang magpadala sa emosyon. Paano siya maging si Chairman Ling? Kung siya nga si Chairman Ling, paano siya nanatili sa tabi mo at nag-alaga sa iyo ng 3 taon? Tama. Kung ikaw si Chairman Ling, paano ka naging katulong ko sa loob ng 3 taon? Katulong sa loob ng 3 taon? Kaya ang nangyari kay President Chen ay pagkakataon lang. Ano man ang ginawa mo para makuha ang perang ito, ngayon, ang lahat ng ito ay akin na. Tapos na tayo, wala na tayong utangan. Tapos na. Hindi pa tapos ang usapan natin. Ano, binabawi mo na? Paano ang damit ko na binuhusan mo ng kape? Kape lang yan, labhan mo na lang. Hindi malalabhan ang damit na ito. Isang lumang damit lang, paano hindi malabhan? Sa tingin ko, sinasadya mo lang maghanap ng away. Darating na si Chairman Ling, payo ko sa iyo. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Sabihin mo na kung ano ang dapat gawin. Magbayad ka. Sige, ang mga damit mo ay galing sa Tiangsh. Hindi hihigit sa 200 piso ang halaga. Pero kung magbabayad ka, ang aking pulseras ay nabasag na. Pero ang damit mo ay maaari pang gamitin. Ganito na lang, hindi ba't mura lang naman yan na 200 piso? Babayaran ko ng double, sapat na ba ang 1,000? Dati, maaari pang ayusin ang damit na ito, ngayon ay sira na. Gamitin mo yan para bumili ng disenteng damit. Huwag kang magpahiya dito. Ang damit na binuhusan mo ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Paano nangyari yon? Ang suot mo. Sa tingin ko ay hindi abot sa 100 piso. Lingsa, para lang sa pera. Nagsisinungaling ka na ng ganito. Ang pinakamagarbong gown ay 1 milyon lang, sinasabi mo pa na 1 bilyon. Akala mo ba hindi kami nakakita ng magandang bagay? Siyempre, hindi pa kayo nakakita. Sinasabi mo lang na 1 bilyon, may ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, paluloko lang yan. Ang damit na ito ay gawa ni Master Erwick. Ang huling obra niya. Huwag nang pag-usapan ang pinakamahusay na tela. Ang borda dito ay pinili at tinahin ng mismong master. Sa tingin mo, hindi ba ito mahalaga? Huwag mong isipin na dahil nabasa mo lang sa magazine. Maniniwala na kami sa'yo. 3 taon tayong magkasama. Ang mga suot mo ay puro sele at murang damit lang. Tingnan mong mabuti. Espesyal na ipinagawa para kay Yenji. Lingsa, isa lang ito sa buong mundo. Nagkakahalaga ng 120 milyon. Ang card na ito ay personal na ibinigay ni Master Erwick. Isa lang ito sa buong mundo. Paano nangyari yon? Totoo ang card na ito. 1 bilyon talaga ang damit na yan. Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Tigilan mo yan, magbayad ka. Tiyak na may sugar daddy siya. Kaya nakasuot ng 1 bilyong dami at nagpapasikat dito. Lingsa, ang lalim ng pagpapanggap mo. 3 taon tayong magkasama, hindi ko man lang napansin. Kaya ayaw mong magpakasal. Dahil ba sa sugar daddy mo? Ang taong marumi ang pag-iisip, lahat ng nakikita ay marumi. Ano ang pinagmamalinis mo kung totoong mayaman ka? Noong kay Kuya Yanchen ka pa, bakit ka nagkapanggap na mahirap? Lingsa, para lang sa kaunting pera, isinasantabi mo na ang dignidad mo. Nakakadiri ka talaga. Ang pera ko, malinis at walang bahitungis. Kayo pa ang nagsasalita. Isang lalaking inaalagaan ng babae. At hindi man lang nagpapasalamat. Isa pa, isang kabit na may lakas ng loob. Sakto kayong dalawa. Ikaw. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Tumigil ka dyan. Magbayad ka, 1 bilyon, walang kulang. Panaginip mo lang yan. Hindi ako magbabayad. Sige, sa korte na lang tayo magkita. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo. Kaysa sa mga rehas sa bilangguan. Nagkamali lang naman si Weiwei na isalin sa damit mo. Kailangan bang ganyan ka-agresibo? Ngayon ka pa nagsisisi. Huli na ang lahat. 3 taon tayong magkasama, wala ka bang naiwang pagmamahal? Saan kukuha ng ganito kalaking pera si Weiwei ngayon? Gusto mo talagang ipitin sila? Karapat-dapat ka bang magsalita ng pagmamahal? Kuya Yanchen, huwag mo siyang pakiusapan. Dumi-dumi naman ng kera niya. Hindi ako magbabayad. Ano nang gagawin mo? Hindi magbabayad. Sige, palitan natin ng paraan. Ano ang balak mo? Sa tingin ko, ito lang ang maihalaga sa katawan mo. Eke mong dibdib, puwet at baba. 1 parte, 1 hampas, 1 milyon. 10 hampas. Tapos na ang utang. Hindi ka maglalakas loob. Subukan mo. Hindi ako naniniwalang seryoso siyang mananakit.
Sige, hampasin mo kung kaya mo. Aray, 1,000,000, 9,000, 900 na lang. seryoso ka talaga? Akala mo ba? Naglalaro lang tayo. Lingsa, iutos ko sa'yo, ibaba mo ang pamalo. Sino ka ba? Kuya Yanchen, tulungan mo ako. Sinabi kong ibaba, bingi ka ba? Aray, Kung hindi ka makabayad, tanggapin mo na lang ang suntok. Kuya Yanchen, mag-isip ka naman ng paraan. para lang sa isang damit, papatayin ba talaga si Weiwei? Papatayin siya. Masyadong mura yon para sa kanya. Kuya Yanchen, mag-isip ka naman ng paraan. Papatayin talaga niya ako. Kung hindi, bayaran mo na lang kaya ang pera. Wala naman akong pera. Hindi ba't malapit ka ng maging presidente ng kumpanya? Libu-libong bilyon ang sahod mo, madali lang yun. Ano? Babayaran mo para sa kanya? Tama na. Ako ang magbabayad para kay Weiwei. Kuya Yanchen, alam kong ika ang pinakamabait sa akin. 1 bilyon lang naman yon. Kapag sumikat na ako kasama si Boss Ling. Ano lang yung perang yan? CJ, perahan mo. Pagkatapos ng listing ceremony, hihiram ako ng pera kay Boss Ling para bayaran ka. Paano kung hindi mo mabayaran? Kung hindi ko mabayaran, bahala ka sa akin. Gusto mo lang namang makaawa ko at humingi ng tawad sa'yo, di ba? Sa huli, pwede ka rin maging presidente kong asawa. Sino ang gustong maging asawa ng presidente mo? Ngayon, isulat ng malinaw sa papel. 1,000,000,000 at 200,000,000. Bayaran bago matapos ang araw. Kung hindi, doble ang bayad pag lumagpas. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Gusto mo pa bang masaktan? Pipirma na lang ako. Kapag naging kanang kamay na ako ni Chairman Ling. Ano lang yung perang yan? Sige, maghintay na lang tayo. Magsisimula na ang listing meeting ng Chu Group. Ang matagumpay na paglilista ng Chu ay hindi magagawa nang walang tulong ng lahat. Hinihiling namin sa mga executive na magsalita. Una, si Chairman Ling ang unang magsasalita. Kuya Yanchen, tiningnan ko ang paligid. Wala akong nakikitang mukhang si Chairman Ling. Baka nahuli lang, hindi pa dumarating. Kaya walang magsasalita. Kuya Yanchen, ikaw ang presidente ng Chu Group. Ikaw na ang magsalita. Mukhang wala pa si Chairman Ling. Bilang presidente ng kumpanya, ako na ang magpapatuloy ng listing meeting para kay Boss Ling. Tumigil ka. Sino ang nagsabing wala si Lingdong? Lingdong. Nasaan si Lingdong? Dito, hindi na malapit pwedeng mahalik kay Lingdong para mamuno sa Papulo. Ako lang ang presidente ng grupo. Wala akong oras mag-aksaya sa'yo. Huwag mong ipagpaliban ang paglilista ng kumpanya. Ganun ba? Eh bakit hindi mo tanungin ang mga naririto? Sino ang nakakakilala sa inyo? Presidente at Vice Presidente. Sino to? Bakit hindi ko pa nakikita? Anina pa gusto kong sabihin, ano ba ang pinaggagawa nila? Sabi pa, isa daw itong tinanggal, tapos magpapakilalang presidente. Ano ba yan? Nasaan ang mga empleyado ko? Sino sila? Napakabigong presidente mo. Ngayon mo lang napansin na may mali. Siguro dahil kahapon, nung kinasal tayo, naabala. Kaya hindi ko kilala. Ganito kaka-outdated sa impormasyon, kaya naman noong umalis ako. 3 araw lang, muntik nang magsara ang kumpanya. Pero sa susunod, maglalagay ako sa pintuan ng opisina. Nang notice, si Chu Yanchen at Aso, bawal pumasok. Ininsulto mo si Yanchen Gej. Huwag kang mag-alala, isasama rin kita. Ikaw. Yanchen Gej, tayo ang mga pinuno ng kumpanya. Bakit tayo niya inaapi ng ganito? Tawagin mo na ang guardia para paalisin siya. Guardia, palayasin niyo itong maliit na kaibigan. Sino ang mag-aabala? Kung wala ako ngayon, hindi makakapaglista ang Chu Group. Sino ka ba? Parang hindi makakapaglista kung wala ka. Anong kinalaman mo sa paglilista ng Chu Group? Tigilan mo na yan. Si Yanchen Gej na ang sasalita. Kahit umakyat ka man. Itataboy kita pababa. Kaya ngayon, panoorin mo akong aakyat at mamumuno. Panoorin mo ang paglilista ng kumpanya para malaman mo kung ano ang napalampas mo. Isang napakagaling na lalaki. Yanchen Gej, huwag mo siyang pansinin. Isang palaboy lang yan. Sino kayo? Ikaw, maliit na kaibigan. Kami ang presidente at vice-presidente. Ang Chu Group. Walang ganoong posisyon sa aming kumpanya. Mga walang kinalaman, huwag umakyat. Guardia, tingnan mong mabuti. Ako si Ginoong Chu Yanchen. Lingdong, inaanyayahan ka naming magsalita. Lingdong, anong biro yan? Hindi dumating si Chairman Ling talaga.
Magpapakilala ako ang Ling Corporation. Chairman Ling Sa. Chairman Ling. Siya talaga. Ito, Ngayon, opisyal kong ipinapahayag na ang Chu Corporation ay magiging Ling Corporation, isa sa mga subsidiary nito. paano ito posible? Si Ling Sa pala si Chairman Ling. Bukod pa rito, kahit ako pero may ilang maliit na kagandahan. Na matigas pa rin ang ulo, kailangan kong ipahayag muli. Ginoong Chu, inalis ka na ng Board of Directors. Wala ka ng koneksyon sa kumpanya. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, patago kang nagtatago sa likod ko. Pinapamahalaan mo ako sa kumpanya at pagkatapos mag-ipo. Tinapon mo ako. Sa tingin mo, ang tagumpay ng Chu Corporation ay dahil sa iyo. Hindi ba? Kung hindi dahil kay Kuya Yan Chen, na naghirap nitong mga nakaraang taon, paano ka makakakuha ng kredito? Kung wala ang pondo na ibinigay ko sa Chu Corporation nitong mga taon, at ang mga pangunahing teknikal na tauhan na itinalaga sa iyong uri ng kagandahan, namamahala ng kumpanya, matagal nang nagbagsak ang Chu Corporation. Impossible. Kung wala ako, wala ang Chu Corporation. Ako ang pinakamalaking shareholder. Ako lang ang kinikilala ng mga shareholder at partner. Saan mo nakuha ang ganoong kumpiyansa? Isa kang housewife, ano ba alam mo? Ang negosyo ay parang digmaan. Natural, may sariling paraan si Kuya Yan Chen. Ling Sa, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, hindi mo lang ako maaalis, kailangan mo ring ibigay ang Ling Corporation sa akin para ipagpatuloy ang pamamahala. Kung hindi, ititigil ko ang lahat ng kooperasyon ng Chu Corporation. Mas mabuti pang magsabay tayong maghirap. Ito ang lahat ng pangunahing kontrata at equity agreement ng Chu Corporation. Lahat ito ay nakapangalan sa akin, Chu Yanchen. Ako lang ang kinikilala ng lahat ng empleyado at shareholder ng kumpanya. Ang mga kontratang ito ay may legal na bisa. Hindi mo ba talaga inisip na wala kaming paghahanda? Tama kayo. Ang negosyo ay parang digmaan. Lahat ay may sariling baraha. Kung wala ang pirma ko, hindi mo magagalaw ang kahit isang sentimo ng Chu Corporation. Mangarap ka na lang. Tingnan mo ng mabuti ang huling pangungusap ng kontrata. Ito. Paano ito posible? Ang aktual na pagmamay-ari ng equity ay magkakabisa lamang pagkatapos makumpleto ang paghihistro ng kasal kay Party A na si Ling Sa. Kung hindi, may karapatan si Party A na bawiin ito anumang oras. Pinagplano mo ako. Ikaw ang tanga. Sa bawat kontrata na pirmahan mo nitong mga nakaraang taon, lagi kong pinadagdag ang kondisyong ito sa huli. Akala mo ba, ang mga resources ng aming pamilya ay madaling makuha? Niloko mo ako mula pa sa simula. Basta pakasalan mo lang ako, makukuha mo ang lahat ng ito. Tapos na ang laro, wala ka na. Sasa, pakinggan mo ako, malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Mahal kita, gusto kitang pakasalan palagi. Ang maliit na ito ang may kasalanan. Siya ang nagpapalala sa aking relasyon. Chu Yan Chen. Magsinungaling ka. Dati lagi mo akong kinukwentuhan ng problema. Sinasabi mong siya ay isang dilaw na mukha. Hindi karapat-dapat sa'yo. Ngayon, bakit ako pa ang sinisisi? Umalis ka. Sasa. Totoong mahal kita. Sa loob ng 3 taon, may kontribusyon din ako sa kumpanya. Huwag kang maging ganito kasama. Director Ling, huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Dalhin ninyo silang dalawa. Huwag nang muling pumasok sa Ling Group. Ling Sa, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kung wala ako, hindi abot ang kumpanya sa kung nasaan ito ngayon. Hindi mo ako pwedeng itapon pagkatapos gamitin, masamang babae ka. Director Ling, nagkamali ako. Pinilit ako ni Chu Yan Chen. Tuloy na natin. Matapos ang 3 taon, sa wakas nakita ko ang sarili ko. Laging hinihingi sa mga babae ang magsakripisyo at magtiis. Ngunit bakit? Ang mga hindi nakakapagpabagsak sa akin. Sa huli, magiging batayan ko para umangat. Mula ngayon, ako ang magdedesisyon para sa sarili kong mundo.